Mapulang papel. Iyon ang unang nakita ni Liza. Isang parisukat na kulay pula na nakadikit sa kinakalawang nilang tarangkahan at sa itim at makakapal na letra. Tila isinisigaw nito ang mga salitang gumupo sa kanyang mundo. Final Notice of Eviction. Sa isang iglap, huminto ang pag-ikot ng lahat. Nawala ang huni ng mga ibon, ang banayad na ihip ng hangin ng Tagaytay, at ang mahinang tunog ng radyo mula sa kapitbahay. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. At sa likod ng pader ng kanilang maliit na bahay, narinig niya ang matamis na halakhak ng kanyang tatlong anghel. Agad siyang napapikit. Ang halakhak na iyon ang musika ng kanyang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga at natutulog ng pagod sa gabi. "Mama, gutom na po kami." Sigaw ng kanyang panganay, si Marco. Napilitan siyang ngumiti. Kahit na naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, pinalis niya ang isang butil ng luha bago ito tuluyang pumatak at humarap sa kanila. "Okay mga anak, sandali lang si Mama ha?" Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay na luma, isang pamana mula sa mga magulang ng yumaong asawa niya. Ang bawat sulok nito ay mayroong alaala. Ang mga guhit sa pader kung saan nila sinusukat ang tangkad ng mga bata bawat taon. Ang gasgas sa sahig na gawa ni Miguel nung binubuo nito ang unang bisikleta ni Marco. Ang amoy ng lumang kahoy na para kay Liza ay amoy ng isang tahanan. Pero ngayon, ang amoy na yon ay napalitan ng amoy ng takot. Inihain niya ang sinangag at itlog sa maliit nilang mesa. Nag-uunahan ang tatlong bata. Si Marco, sa edad na 8, ay sinusubukang maging isang responsableng kuya. Si Sofia, 6 na taong gulang, ay ang pinakamakulit. At si Maya, ang bunso sa 4 na taon, ay ang liwanag ng kanilang tahanan. "Dahan-dahan lang mga anak," sabi niya. Habang hinahaplos ang buhok ni Maya, pinanood niya silang kumain. Bawat subo nila ay isang kurot sa kanyang puso. Paano niya sasabihin sa kanila? Paano niya ipapaliwanag na ang nag-iisang mundong kilala nila ay malapit nang mawala? "Pangako, Miguel, aalagaan ko sila," bulong niya sa sarili. Isang panalangin na paulit-ulit niyang sinasabi mula nang iwan sila ng kanyang asawa. Isang ugong ng mamahaling sasakyan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Huminto ito sa tapat mismo ng kanilang tarangkahan, na puno ng kaba ang dibdib ni Liza. Alam niya kung sino ito. Ang pangalang nakasulat sa ibaba ng pulang papel. Fortaleza Land Development Corp. Sumilip siya sa bintana. Mula sa isang itim at makintab na kotse, lumabas ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang sapatos nito ay mas makintab pa kaysa sa kanilang lumang kutsara. Adrian Fortaleza, ang CEO. Bumukas ang pinto ng kotse sa kabilang panig at lumabas ang isang babaeng elegante. May hawak na folder. Huminga ng malalim si Liza. "Mga anak, dito lang kayo sa loob ha? Huwag kayong lalabas." Lumabas siya para harapin ang kanyang tadhana. Nakatayo si Adrian Fortaleza sa labas ng tarangkahan, nakatingin sa bahay nila, na para bang isa itong basura na kailangang itapon. Malamig ang kanyang mga mata. Walang emosyon. Parang hindi tao, kundi isang estatwa na gawa sa yelo. "Ginang Liza Manalo?" Tanong ng babae sa tabi nito, na sa tingin ni Liza ay assistant nito. Tumango si Liza. Nanginginig ang mga kamay na itinago niya sa kanyang likuran. "Ako si Vanessa Del Prado, Executive Associate ni Mr. Fortaleza," sabi ng babae. "Nandito kami para personal na i-confirm na natanggap niyo ang final notice." Opo, natanggap ko." Halos pabulong na sagot ni Liza. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Adrian. "Sir, pakiusap po. Bigyan niyo pa po kami ng panahon." Hindi umimik si Adrian. Tinitigan lang siya nito.
na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bahay na ito, dito na po lumaki ang asawa ko. Dito po kami bumuo ng pamilya. Ang bawat pako po sa dingding na to, may kwento, pagmamakaawa ni Liza. Nararamdaman na niyang muli ang pangingilid ng kanyang mga luha. Hindi kami interesado sa mga kwento, Ginang Manalo. Malamig na sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Ang tanging kinikilala ng batas at ng kumpanya ko ay ang mga papeles. At ayon sa papeles, iligal ang paninirahan niyo rito. Pero may mga utang na hindi nabayaran ng inyong biyenan. May mga depekto sa titulo. Simple lang ang kaso. Putol ni Vanessa. Tila nasiyahan sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Gumuho ang huling piraso ng pag-asa ni Liza. Wala na siyang maisip na ibang paraan. Wala na siyang ibang malalapitan. Sa harap ng CEO na parang hari at ng kanyang matapobreng assistant, bumagsak ang mga tuhod ni Liza sa lupa. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang rehas ng kanilang tarangkahan na para bang iyon ang huling bagay na mapanghahawakan niya sa mundo. "Sir, parang awa niyo na." Umiiyak niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag na. "Hindi po para sa akin. Para po sa mga anak ko. Mga bata pa po sila. Huwag niyo po sanang kunin ang tanging tahanan na meron sila. Kahit saan niyo po ako paluhurin, gagawin ko po." "Huwag lang dito." Isang sandali ng katahimikan. Tumingin si Adrian mula sa itaas. Ang muka ay blanko pa rin. Walang awa. Walang simpatya. Tinalikuran niya si Liza na nakaluhod pa rin sa lupa. Basang-basa ang muka sa luha. Bago siya pumasok sa kotse, nagsalita siya. At ang mga salita niya ay tumatak sa kaluluwa ni Liza. "Hindi tinatanggap ang luha sa negosyo, Ginang Manalo. May 1 linggo ka." Umalis ang sasakyan. Iniwan ang imahe ng isang babaeng nakaluhod sa alikabok. Pero para kay Adrian, hindi ito naiwan. Dinala niya ito sa loob ng kotse. Nakaukit ito sa kanyang isipan. Ang babaeng umiiyak. Ang mga kamay nitong mahigpit na nakakapit sa kinakalawang na tarangkahan. Ang basag nitong boses na nagmamakaawa. "Para po sa mga anak ko." Napapikit siya at marahas na hinilot ang kanyang sentido. Bakit siya apektado? Ilang beses na siyang nakakita ng ganitong eksena. Ang pag-iyak ay isang taktikang madalas gamitin ng mga taong dehado sa negosasyon, emosyon, isang kahinaan na hindi niya kayang tiisin. "Well, that was pathetic," sabi ni Vanessa mula sa kabilang upuan, habang inaayos ang kanyang buhok gamit ang salamin sa kanyang palad. Akala niya siguro, madadala tayo sa drama niya. Hindi sumagot si Adrian. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, sa mga puno ng Tagaytay na mabilis na lumilipas, pero ang nakikita niya ay ang mga mata ng babae. Mayroong isang bagay doon, isang desperasyon na tumagos sa pader na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Bigla, isang alaala ang sumingit sa kanyang isipan. Isang pares ng ibang mga mata, puno rin ng luha, nakatingin sa kanya mula sa nabasag na salamin ng isang kotse. Adrian, napahigpit ang kanyang hawak sa armrest. "Sir, okay ka lang?" tanong ni Vanessa. Napansin ang pagbabago sa kanya. "I'm fine," mabilis niyang sagot. Ang kanyang boses ay mas naging matigas. "Let's proceed to the office. I want a full report on the Tagaytay project by noon." Sa conference room, nagmistulang isang general si Adrian. Ang bawat salita niya ay isang utos. Ang bawat tingin niya ay kayang magpatikom sa bibig ng sinumang department head. Ang Fortaleza Vista ay ang pinakamalaki niyang proyekto. Ang magpapatunay sa lahat, lalo na sa kanyang ama, na kaya niyang higitan ang mga nagawa nito. Ang demolition team ay naka-standby na. Ulat ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Once the eviction is done next week, we can proceed immediately." Tumingin si Adrian sa malaking architectural model ng Fortaleza Vista sa gitna ng mesa. Mga nagagandahang gusali,
swimming pools, isang golf course. Perpekto. Walang bahid ng anumang kahinaan. Pero sa gitna ng modelong iyon, sa kanyang imahinasyon, nakikita niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Sir? Nag-angat ng tingin si Adrian. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Naghihintay ng kanyang desisyon. Huminga siya ng malalim. Hold everything. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Vanessa ang unang nakabawi. What? Sir, I don't understand. I hold niyo ang lahat ng may kinalaman sa Tagaytay Project. Ulit niya, ang kanyang boses ay pinal at walang lugar para sa tanong. That's an order. Tumayo siya at lumabas ng conference room, iniwan ang lahat na tulala at naguguluhan. Gabi. Ang mansyon ng mga fortaleza ay malawak at tahimik. Masyadong tahimik. Ang bawat yabag ni Adrian sa marmol na sahig ay lumilikha ng alingaw-ngaw. Isang paalala kung gaano siya nag-iisa sa lugar na yon. Pumunta siya sa bar at nagsalin ng alak sa kanyang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Ngunit hindi nito napawi ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi nito napatigil ang mga multo sa kanyang isipan. Natulog siya, pero ang pagtulog ay hindi naging kanlungan. Madilim na kalsada. Umuulan. Ang tanging liwanag ay mula sa kanilang headlight. Tawanan. Masaya sila. Hinawakan niya ang kamay nito. I love you, Clarice, sabi niya. Ngumiti ito. I love you too, Adrian. Mag-iingat ka sa pagdadrive. Isang nakakasilaw na ilaw, isang malakas na busina, ang pag-ikot ng mundo. At pagkatapos, ang nakabibinging tunog ng nabasag na salamin at nayuping bakal. Clarice! Nagising si Adrian na humihingal, basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Napaupo siya sa kama, ang puso niya ay kumakarera, na parang kabayong hinahabol ng kamatayan. Ang eksena mula sa panaginip, ang bangungot na yon, ay sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isipan. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas, pero gabi-gabi, binabalikan siya nito. Tumingin siya sa paligid ng kanyang malawak at walang lamang kwarto. Mamahaling kama, mga gamit na galing pa sa Europa. Isang bintanang tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Nasa kanya na ang lahat. Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang pulubi. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang katahimikan ng mansyon ay parang lason na, unti-unting pumapatay sa kanya. Ang katahimikang ito ang nagpaparinig sa kanya ng mga boses mula sa nakaraan. Naalala niya ulit ang babae kanina, si Liza Manalo, ang mga anak nito, ang halakhak na narinig niya mula sa loob ng maliit na bahay. Isang pamilya, isang tahanan, mga bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip, isang ideyang wala sa katwiran. Bago pa man niya ito mapigilan o mapag-isipan ng mabuti, kinuha na niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Sa folder na ipinasa ni Vanessa, nandoon ang lahat ng impormasyon tungkol kay Liza Manalo, kasama na ang kanyang contact number. Hinanap niya ito at pinindot ang call button. Nag-ring ito ng ilang beses. Inaasahan niyang hindi na ito sasagutin dahil hating gabi na. Akmang ibababa na niya ang tawag nang biglang may sumagot mula sa kabilang linya. Isang maliit, inaantok na boses. Hello po? Napalunok si Adrian, isang bata. Marahil ay isa sa mga anak nito. Hello? Pwede ko bang makausap si Liza Manalo? Sabi niya. Sinubukang gawing mas magaan ang kanyang boses. Sino po sila? Kaibigan niya. Ang salitang yon ay parang banyaga sa kanyang dila. Narinig niya ang kaluskos sa kabilang linya at pagkatapos ay ang boses na ng babae. Hello? Sino to? Natahimik si Adrian sandali. Ngayon nakausap na niya ito, hindi niya alam kung paano sisimulan ang bagay na nasa isip niya. Para itong isang piraso ng puzzle na hindi akma kahit saan. This is Adrian Fortaleza. Isang matagal na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya.
Narinig niya ang mahinang paglunok nito. Sir? Ang nanginginig nitong sagot. Bakit po kayo napatawag? Huminga ng malalim si Adrian. Pinipilit na ayusin ang mga salitang nabuo mula sa isang biglaang desisyon. Mayroon akong alok para sa'yo, Ginang Manalo. Alok po? Kailangan ko ng bagong house manager para sa mansyon ko. Muli, katahimikan. Marahil ay sinusubukan nitong intindihin ang sinabi niya. Marahil ay iniisip nitong nababaliw na siya. Kahit siya, iniisip niya iyon. House manager po. Sir, pasensya na po pero hindi ko po kayo maintindihan. Kaninang umaga lang po. Gusto niyo na kaming paalisin sa... I know what happened this morning. Putol niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging formal at may autoridad. This is a different matter, a business proposal. Malaki ang mansyon at wala itong tagapamahala. Malinis ang record mo at base sa report ng private investigator ko, ikaw lang mag-isang bumubuhay sa mga anak mo. Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Pero sir, bakit po ako? Iyon ang tanong. Bakit nga ba siya? Dahil ba sa konsensya? Dahil ba sa awa? Hindi. Hindi marunong maawa si Adrian Fortaleza. Tumingin siya sa paligid ng malawak at malungkot na mansyon. Dahil kailangan ko ng isang taong marunong mag-alaga ng isang tahanan, sagot niya. At sa unang pagkakataon, naging totoo ang mga salitang binitawan niya. At sa nakita ko kanina, iyon ang alam mong gawin. Hindi ito nakasagot kaagad. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghikbi nito sa kabilang linya. Ang trabaho ay may kasamang libreng tirahan sa staff house, sa likod ng mansyon. Dagdag niya, sapat ang espasyo para sa'yo at sa 3 mong anak. Mataas ang sahod, sapat para makapagsimula ka ulit. Isang solusyon. Iyon lang iyon. Isang praktikal na solusyon sa problema nilang dalawa. Siya, kailangan niya ng buhay sa loob ng malungkot niyang bahay. At ito, kailangan nito ng bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Ang boses ay nanginginig pa rin. Puno ng pag-aalinlangan. Sir, bakit po ako? Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Fortaleza ay tahimik. Nakasakay sila sa isang van na ipinadala para sa kanila. Malambot ang upuan at malamig ang aircon, mga bagay na hindi sanay si Liza at ang kanyang mga anak. Nakatitig lang si Marco sa bintana, namimilog ang mga mata sa bawat malaking bahay na kanilang nadadaanan. Si Sofia naman ay paikot-ikot sa kanyang upuan, hindi mapakali sa sobrang pananabik. Si Maya lang ang tahimik, nakakapit sa braso ng kanyang ina. Hawak ni Liza ang kamay ng bunso. Malamig ang sarili niyang mga palad. Tama ba itong ginawa ko? Tanong niya sa sarili sa ika-100 ulit. Isang lingon sa kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng sagot. Para sa kanila, Liza, kakayanin mo to. Huminto ang van sa harap ng isang napakataas na gate na kulay itim at ginto. Bumukas ito ng dahan-dahan at walang ingay na para bang bibig ng isang higante na handa silang lamunin. Pumasok sila sa isang mahabang daan na napapalibutan ng perpektong pagkakatabas ng mga halaman at mga puno. At sa dulo niyon, naroon ang mansyon. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Wow! Sabay na sabi ni Marco at Sofia. Bumaba sila ng van. Sinalubong sila ng 2 katulong na nakauniforme. Pero ang unang nakakuha ng atensyon ni Liza ay ang babaeng nakatayo sa may pinto ng mansyon, nakapamaywang, na para bang isang reyna na naghihintay sa mga alipin. Si Vanessa del Prado. Ngumiti si Vanessa. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Tiningnan niya si Liza mula ulo hanggang paa, mula sa kupas nitong bestida hanggang sa luma nitong tsinelas. So you're here, sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Ako ang mamamahala sa orientation mo. Mr. Fortaleza is a very busy man. Salamat po, ma'am, sabi ni Liza.
Niyakap ng mahigpit si Maya na nagtatago sa kanyang likuran. "This way," sabi ni Vanessa at tinalikuran na sila. Ang mga takong ng mamahalin nitong sapatos ay tumutunog sa makintab na sahig. Pumasok si Liza at ang mga bata sa loob. Napanganga sila. Ang sahig ay gawa sa marmol na pwede ka nang manalamin. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisame. Ang mga gamit ay mukhang mas mahal pa sa luma nilang bahay at lupa. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, naramdaman ni Liza ang isang bagay: lamig. Ang lugar ay malawak, pero walang init ng isang tahanan. "Ang mga anak mo," sabi ni Vanessa, huminto at humarap sa kanila. "They are to stay within the staff house premises. Hindi sila pwedeng mag-ingay o magkalat sa main house, understood?" "Oo po, ma'am." Mabilis na sagot ni Liza. "Good." Vanessa, isang boses na malamig at may awtoridad ang pumuno sa buong lugar. Lahat sila ay napalingon sa hagdanan kung saan pababa si Adrian Fortaleza. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at slacks, pero ang aura niya ay parang isang hari. "Sir," sabi ni Vanessa, biglang nagbago ang tono at naging mas malambing. "I was just giving her the initial briefing." Hindi pinansin ni Adrian si Vanessa. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Liza. "Ginang Manalo," sabi niya. Lumapit siya at iniabot ang isang papel. "This is a list of your duties and the house rules. Memorize them. I expect efficiency and professionalism. Walang lugar ang personal na emosyon sa trabahong ito." Kinuha ni Liza ang papel. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang listahan ay mahaba. Puno ng mga patakaran na parang galing sa isang manual ng militar. Bawal manood ng TV sa sala. Bawal gumamit ng telepono maliban kung emergency. Bawal pumasok sa kanyang opisina. "Naiintindihan mo ba?" "Opo, sir," sagot ni Liza. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, isang maliit na kamay ang humiwalay sa pagkakahawak ni Liza. Si Maya. Dahan-dahan itong lumapit kay Adrian na nakatingin lang dito na parang isa itong kakaibang insekto. Sa maliit nitong kamay, may hawak itong isang bulaklak na pinitas nito kanina sa damuhan sa labas. Isang maliit at dilaw na bulaklak. Hinila ni Maya ang laylayan ng pantalon ni Adrian. Napayuko ang CEO. Ang muka ay nagpapakita ng pagkagulat at kaunting inis. "Para hindi ka na malungkot, Mr. Grumpy," inosenteng sabi ni Maya. Iniabot ang bulaklak. Natigilan ang lahat. Maging si Vanessa ay natulala. Si Adrian ay napako sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig siya sa bulaklak pagkatapos ay sa mukha ng bata. Isang segundong nakita ni Liza ang isang emosyon sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang lamat sa pader na yelo. Pero kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Biglang tumigas ang kanyang mukha. Hindi niya kinuha ang bulaklak. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis. Walang sinabing kahit isang salita. Iniwan niya si Liza, si Vanessa, at ang isang batang may hawak na bulaklak na nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na entrada ng kanyang mansyon. Naramdaman ni Liza ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang unang araw niya ay hindi pa natatapos, pero pakiramdam niya ay nabigo na siya. Binago ng pagdating ni Liza at ng kanyang mga anak ang lahat sa mansyon. Dati, ang tanging naririnig ni Adrian tuwing umaga ay ang tunog ng kanyang sariling paghinga at ang malayong ugong ng coffee machine. Ngayon, ang gumigising sa kanya ay isang halo-halong tunog ng buhay, ang mahinang tawanan mula sa staff house, ang tunog ng mga paang tumatakbo sa damuhan, at minsan, ang sigaw ni Sofia na inaasar ang kanyang kuya Marco. Napakunot ang kanyang noo sa unang umaga. Ingay. Isang tunog na matagal nang nawala sa pamamahay na ito. Isang tunog na sinubukan niyang kalimutan. Akmang tatawagin niya na si Liza para ipaalala ang patakaran tungkol sa pag-iingay, pero natigilan siya. Mula sa kanyang bintana sa itaas, natanaw niya ang tatlong bata na naglalaro ng habulan sa hardin.
Si Liza ay nakaupo sa isang bangko. Tinatahi ang punit sa damit ni Marco. Habang nakangiting pinapanood ang mga ito, isang ngiti na pagod pero puno ng pagmamahal. Hindi niya namalayang nakatayo na pala siya roon ng ilang minuto. Pinapanood lang sila. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang balewalain ang kanilang presensya. Nagkukulong siya sa kanyang opisina. Ibinababad ang sarili sa trabaho. Pero ang buhay ay may paraan para hanapin ka. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Liza mula sa sala. Sumilip siya. Nakita niyang maingat nitong pinupunasan ang mga picture frames na nakapatong sa isang mesa, mga larawan ng kanyang mga magulang, at isang larawan niya kasama si Clarice. Ang ganda niya, no? Sabi ni Liza sa larawan na para bang kausap niya ito. Sigurado akong mahal na mahal ka niya. Isang kurot ang naramdaman ni Adrian sa kanyang puso. Walang sino man ang nangahas na galawin ang mga larawang yon sa loob ng 5 taon. Pero sa paraan ng pagpunas ni Liza, mayroong respeto, mayroong pangunawa. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa lugar na pinakaiiwasan ni Adrian. Ang Rose Garden sa likod ng mansyon, iyon ang paboritong lugar ni Clarice. Mula nang mamatay ito, hinayaan na niya itong malanta at mamatay, tulad ng pag-ibig na inakala niyang namatay na rin. Isang araw, sa paghahanap niya ng katahimikan, napadpad siya roon at natigilan siya sa kanyang nakita. Nandoon si Liza, nakaluhod sa lupa, maingat na inaalis ang mga damo sa paligid ng mga rosas. May mga bagong usbong, may mga bagong dahon. Dahan-dahan, binubuhay ni Liza ang hardin. Ang dapat niyang maramdaman ay galit. Dapat ay sigawan niya ito dahil pinapakialaman nito ang isang sagradong lugar. Pero iba ang kanyang naramdaman. Habang pinapanood niya ang babaeng matiyagang nag-aalaga sa mga halaman, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Gabi. Hindi makatulog si Adrian. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Liza. Nakaupo ito sa isang silya, nakatalikod sa kanya. Akala niya ay nagpapahinga lang ito, pero nang mas makalapit siya, nakita niya ang bahagyang pag-alog ng mga balikat nito. Umiiyak ito. Tahimik. Walang tunog. Hawak nito sa kanyang kamay ang isang luma at kupas na litrato ng isang lalaki, ang yumaong asawa nito. Isang bahagi niya ang gustong lumapit, tapikin ang balikat nito at sabihing, "Naiintindihan kita." Pero pinigilan siya ng isa pang bahagi, ang bahaging sanay ng mag-isa, ang bahaging natatakot ng makaramdam ulit. Tumalikod siya, dahan-dahang humakbang paatras para hindi makagawa ng ingay. Akmang aalis na siya nang isang boses ang pumigil sa kanya. "Sir?" Hindi ito ang boses ni Liza. Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan ng kusina si Marco, ang panganay ni Liza. Nakasuot ito ng sadyang malaking t-shirt na ginawa nitong pantulog. May hawak itong baso, marahil ay nauuhaw din. Nakatingin ito sa kanya, hindi tulad ng ibang bata na may takot, kundi may purong kuryosidad. Agad na pinunasan ni Liza ang kanyang mga luha at tumayo. "Marco, anak, bakit gising ka pa? May kailangan ka?" "Nauuhaw po ako, Mama," sabi ng bata. Pero ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig kay Adrian. Hindi alam ni Adrian kung ano ang sasabihin. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga bata. Para sa kanya, sila ay maliliit na tao na hindi sumusunod sa lohika. "Kukuha kita ng tubig," sabi ni Liza at mabilis na kumuha ng baso. Habang hinihintay ang ina, humakbang si Marco palapit kay Adrian. Tumayo ito sa kanyang harapan, halos hanggang baywang lang niya ang tangkad nito. "Sir," seryosong sabi ng bata. Ang kanyang boses ay mas matanda kaysa sa kanyang edad. Napatingin si Adrian sa kanya. "Bakit?" "Lagi pong umiiyak si Mama kapag gabi. Naaalala niya po kasi si Papa." Hindi nakasagot si Adrian.
Ano ang dapat niyang sabihin sa isang batang nagsasabi ng ganito kasakit na katotohanan? Tumingala sa kanya si Marco. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang tanong na hindi inaasahan ni Adrian. Sir, namatay din po ba ang mahal niyo sa buhay? Kaya kayo laging malungkot? Ang tanong ay tumama kay Adrian na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Simple, direkta, at masakit. Galing sa isang 8 taong gulang na bata na nakikita ang kalungkutan sa mga mata niya. Ang kalungkutang pilit niyang itinatago sa buong mundo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi alam ni Adrian Fortaleza ang isasagot. Nakatingin lang siya sa bata. At sa isang iglap, nakita niya ang sarili niya rito. Isang batang lalaki na maagang nawalan, sinusubukang maging matapang para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang pader na yelo sa paligid ng puso ni Adrian ay nagkaroon ng isa na namang lamat. At sa pagkakataong ito, mas malaki, mas malalim. Lumipas ang mga araw na may dalang kakaibang gaan sa puso ni Liza. Matapos ang gabing iyon sa kusina, kung saan tinanong ni Marco si Adrian ng isang napakaseryosong bagay, may nagbago. Hindi naging palangiti si Adrian at lalong hindi ito naging palakaibigan. Pero nawala ang matalim na lamig sa kanyang mga mata tuwing mapapatingin ito sa kanya o sa mga bata. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanila habang naglalaro sa hardin na para bang isang taong nanonood ng isang palabas sa TV na hindi niya maintindihan pero hindi rin maiwanan. Ang maliliit na pagbabagong yon ay nagbigay kay Liza ng pag-asa. Pero hindi lahat ay natutuwa sa pagbabagong yon. Habang naglilinis si Liza sa sala isang umaga, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. "Kumusta ka naman dito?" Napalingon siya. Nakatayo roon si Vanessa. Nakahalukip-kip. May pekeng ang ngiti sa kanyang mga labi. "Okay naman po, ma'am," sagot ni Liza. Bumalik sa pagpupunas ng mga muebles. "That's good to hear," sabi ni Vanessa. Lumakad-lakad sa paligid na parang isang leon na sinusukat ang kanyang biktima. Huminto ito sa tapat ng lamesa kung nasaan ang mga litrato. Kinuha nito ang larawan ni Adrian at Clarice. "Alam mo ba," panimula ni Vanessa habang hinahaplos ang salamin ng picture frame, si Clarice ang iisang babae na minahal at mamahalin ni Adrian. Ang pagkamatay niya, halos ikamatay na rin ni Sir. It changed him forever. Tumigil sa pagpupuna si Liza, nakikinig lang. "I'm telling you this as a friend." Pagpapatuloy ni Vanessa, tumingin sa kanya ng may kunwaring pag-aalala. "Huwag kang umasa na may hihigit pa sa relasyon niyo bilang amo at katulong. He will never let anyone take Clarice's place, lalo na ang isang babaeng may bagahe." Naramdaman ni Liza ang kirot sa huling mga salita nito. Bagahe. Iyon ba ang tingin nila sa kanyang mga anak? Huminga siya ng malalim at ngumiti ng pilit. "Trabaho lang po ito para sa akin, ma'am. Ang mahalaga po ay may bubong ang mga anak ko." Tinaasan siya ng kilay ni Vanessa. Hindi kumbinsido. Sana nga. Mula noon, naramdaman ni Liza na bawat kilos niya ay binabantayan. Palaging may ipinapagawa sa kanya si Vanessa na wala sa listahan. Palagi siyang pinapagalitan sa maliliit na bagay sa harap ng ibang katulong. Ginagawa ni Vanessa ang lahat para ipamukha sa kanya na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Dumating ang araw na isinagawa ni Vanessa ang kanyang pinakatusong plano. Papasok na sana si Liza sa kusina nang tawagin siya nito mula sa pasilyo. "Liza, halika rito." Lumapit si Liza. Nakatayo si Vanessa sa labas ng opisina ni Adrian. "Pakidala naman itong kape sa loob. May tatapusin lang akong tawag." "Pero ma'am, sabi po ni Sir, bawal pong pumasok sa opisina niya." "Utos ko to," mariing sabi ni Vanessa. "Ako ang bahala. Ilapag mo lang sa mesa niya." Sa takot na magreklamo, kinuha ni Liza ang tasa ng kape at maingat na pumasok sa opisina.
Ito ang unang beses niyang makapasok dito. Ang silid ay malinis, organisado, at amoy mamahaling libro. Sa gitna ng malaking mesa ni Adrian ay nakalatag ang isang malaking blueprint, puno ng mga numero at sukat. Mukhang napaka-importante nito. Dahan-dahan niyang inilapag ang kape sa isang sulok ng mesa, malayo sa mga papeles. Akmang tatalikod na siya para umalis nang biglang pumasok si Vanessa. Salamat. Let me just... At sa isang iglap na sadyang plinano, natapilok si Vanessa. Tumama ang kanyang braso sa kamay ni Liza. Tumalsik ang mainit na kape mula sa tasa. Diretso sa gitna ng importanteng blueprint. Oh my God! Sigaw ni Vanessa, pero hindi para tumulong kundi para mag-akusa. Anong ginawa mo? Natulala si Liza sa malaking mantsa ng kape na unti-unting kumakalat sa papel. Sinubukan niyang punasan ito gamit ang kanyang mga kamay, pero lalo lang itong kumalat. Nanginginig ang buong katawan niya. Lagot ka. That's the final plan for the Fortaleza Vista. Worth millions yan. Hey, hindi ko po sinasadya, ma'am. Kasi ano? Pabaya ka. Kasabay ng sigaw ni Vanessa ay ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Adrian, huminto, at nakita ang eksena. Ang basang blueprint, ang basag na tasa sa sahig, si Vanessa na mukhang nag-aalala, at si Liza na nasa gitna ng lahat, nanginginig sa takot. Tumingin si Adrian sa blueprint, pagkatapos ay sa mukha ni Liza. Ang kaunting init na nakita ni Liza sa mga mata nitong mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Bumalik ang yelo, ang hari ng kanyang imperyo. Sir, hindi po. Kasi po. Nauutal na, sabi ni Liza. Sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Hindi siya pinakinggan ni Adrian. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng matinding pagkadismaya. Isang pagkadismaya na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Sinabi ko sa iyo ang mga patakaran, Liza. Sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat at bawat salita ay parang isang patalim. Ang pinaka-importante, huwag pakialaman ang mga gamit ko. Galit, iyon ang naramdaman ni Adrian habang nakatayo sa kanyang opisina. Nakatingin sa nasirang blueprint. Galit hindi lang dahil sa perwisyong idinulot nito, kundi dahil sa pagkadismaya. Inakala niyang iba si Liza. Inakala niyang sa kabila ng kahirapan nito, mayroon itong integridad. Pero sa isang iglap, gumuho ang lahat ng yon. Isa lang din pala itong pabayang empleyado. I will handle this, sir, sabi ni Vanessa. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ako na ang kakausap sa kanya. I'll make sure she packs her things tonight. Tumangulang si Adrian, masyadong pagod para makipagtalo. Just get it done at ipatawag mo ang architectural team. We need to redo this overnight. Pero habang papalapit ang gabi, isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Isang maliit na detalye na hindi magkasya. Ang takot sa mga mata ni Liza. Hindi yun takot ng isang taong nagkamali lang. Iyon ay takot ng isang taong nasukol at walang kalaban-laban. Hindi niya kailangan ng dahilan para tanggalin ang isang empleyado. Pero kailangan niya ng kaayusan. Kailangan niya ng ebidensya para sa termination report, para sa file. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at binuksan ang CCTV footage ng hallway sa labas ng kanyang opisina. Ni-rewind niya ito sa oras bago ang insidente. Napanood niya ang paglapit ni Vanessa kay Liza, ang pag-uusap nila, ang pag-atubili ni Liza na pumasok, ang pagpilit ni Vanessa. Malinaw ang lahat. Pagkatapos ay pinanood niya ang footage sa loob ng opisina. Nakita niya kung gaano kaingat pumasok si Liza, kung paano ito lumakad na parang naglalakad sa mga itlog, kung gaano kalayo nito inilapag ang tasa mula sa mga papeles. At nakita niya ang pagpasok ni Vanessa. Ang kunwaring pagkatapilok. Ang sadyang pagtama ng braso nito sa kamay ni Liza. Paulit-ulit,
Niriwan niya ang video. Paulit-ulit niya itong pinanood. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay isang pagsabotahe. Isang maruming laro na si Liza ang ginawang pyesa. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Adrian. Isang galit na mas matindi kaysa sa naramdaman niya kanina. Galit kay Vanessa dahil sa panloloko nito at galit sa kanyang sarili dahil nagpaloko siya. Pinatay niya ang monitor. Tumingin siya sa bintana. Ang kaninang maaliwalas na langit ay biglang dumilim. Nagbabadyang bumuhos ang isang malakas na ulan. Parang sinasalamin nito ang bigat na biglang bumalot sa kanyang dibdib. Bumuhos nga ang ulan. Malalaking patak na humahampas sa salamin ng kanyang bintana, kasabay ng malalakas na kulog at matatalim na kidlat. Akmang tatayo na si Adrian para puntahan si Liza at bawiin ang lahat nang biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Brown out, kasabay ng pagdilim ay isang malakas at desperadong katok sa pinto ng kanyang opisina. "Sir! Sir Adrian!" Ang boses ni Liza, puno ng takot. Mabilis na binuksan ni Adrian ang pinto. Sa dilim, naaninag niya ang mukha ni Liza na basang-basa ng luha. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pag-aalala. "Sir, tulong po. Si Maya po. Ang bunso ko." "Anong nangyari?" tanong niya. Ang kanyang boses ay naging alerto. "Nilalagnat po siya ng mataas. Nanginginig po siya sa ginaw. Kailangan ko po siyang dalhin sa ospital pero wala pong ilaw at hindi ko po alam kung paano. Hindi na niya pinatapos si Liza." "Nasaan siya?" "Nasa kwarto po nila sa staff house." Tumakbo si Adrian. Ginamit ang ilaw mula sa kanyang cellphone para maging gabay nila. Sumunod sa kanya si Liza. Humihikbi. Pagdating nila sa kwarto, nakita ni Adrian si Maya sa kama. Balot na balot ng kumot, ngunit nanginginig pa rin. Hinawakan niya ang noo nito. Nag-aapoy sa lagnat, wala nang pag-aalinlangan. Binuhat ni Adrian ang bata. Nagulat si Liza sa kanyang ginawa. "Tara na," utos niya. "Get in my car." Sa gitna ng rumaragasang ulan at hangin, minaneho ni Adrian ang kanyang sasakyan. Ang wiper ay halos hindi na makasabay sa pagbuhos ng ulan. Sa tabi niya, si Liza ay walang tigil sa pagdarasal habang yakap-yakap si Maya sa likod. Ang daan ay madulas. Ang bawat pagkidlat ay nagpapakita ng mga puno na yumuyuko sa hangin. Ang eksena ay naging pamilyar sa kanya sa isang nakakatakot na paraan. Ang ulan, ang madilim na kalsada, ang pagmamaneho ng mabilis para iligtas ang isang buhay. "Adrian, mag-iingat ka sa pagdadrive." Napahigpit ang kanyang hawak sa manibela. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namuti. Ang mga imahe ng nakaraan ay pilit na sumisingit. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang sigaw, ang dugo. Hindi ngayon, mariin niyang sabi sa sarili. Hindi ulit. Nakarating sila sa ospital. Ginamit ni Adrian ang kanyang pangalan para mabilis na maasikaso sila. Dinala si Maya sa emergency room. Naiwan si Adrian at Liza sa labas, basang-basa, naghihintay. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang doktor. Ligtas na si Maya. Mataas lang ang lagnat dahil sa viral infection pero naagapan. Inilipat na ito sa isang private room. Nakahinga ng maluwag si Liza. Napaupo ito sa isang upuan sa hallway. Ang lakas ay tuluyan nang nawala sa kanyang katawan. Doon, ibinuhos niya ang lahat ng luha na pinigilan niya kanina. Luha ng takot at ngayon, luha ng pasasalamat. Pinanood lang siya ni Adrian. Nang makita niyang nanginginig ito sa ginaw dahil sa basang damit, tahimik niyang hinubad ang kanyang suit jacket at ipinatong sa mga balikat nito. Naramdaman ni Liza ang init at bigat ng damit. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo si Adrian sa harap niya. Nakatingin sa labas ng bintana kung saan patuloy pa rin ang pag-ulan. "Salamat po, sir. Sa lahat po," mahinang sabi ni Liza. Hindi lumingon si Adrian. Patuloy lang itong nakatingin sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito.
Ang kanyang boses ay mahina at halos pabulong, puno ng isang bigat na hindi maintindihan ni Liza. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Ang dalawang salitang iyon ay nanatili sa isipan ni Liza habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Maya. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Adrian. Kasalanan niya ang ano? Ang pagka-brown out? Ang bagyo? Nang subukan niyang magtanong, umiling lang ito at sinabing, "Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa lahat ng bayarin." Kinabukasan, pinayagan na ring umuwi si Maya. Isang bagong Adrian ang sumundo sa kanila. Wala na ang lamig sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim, isang uri ng pag-aalala na hindi pa nakikita ni Liza mula rito. Nang makabalik sila sa mansyon, ipinatawag siya ni Adrian sa opisina nito. Inaasahan na ni Liza ang pinakamasama. Marahil ay sasabihin nitong hindi na nagbago ang isip niya na kailangan pa rin nilang umalis. "Umupo ka, Liza," sabi ni Adrian. Ang pagtawag nito sa kanyang unang pangalan ay nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa nito. "Napanood ko ang CCTV," panimula ni Adrian. "Nakita ko ang lahat ng nangyari, ang ginawa ni Vanessa." Natigilan si Liza. "Wala kang kasalanan." Pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang tingin ay direkta at seryoso. "At humihingi ako ng tawad sa paraan ng pagtrato ko sa'yo. I was wrong." Ang pag-amin na yon mula sa isang taong tulad ni Adrian Fortaleza ay mas nakakagulat pa kaysa sa kulog at kidlat kagabi. Sir! Maaari ka nang bumalik sa trabaho mo. At si Vanessa, she has been dealt with. Hindi na nagtanong si Liza kung anong nangyari kay Vanessa. Ang mahalaga ay ang bigat na kanina pa nakadagan sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay nagkaroon ng ibang pakiramdam. May kapayapaan, may katahimikan. Ngunit hindi na ito ang malamig at nakakatakot na katahimikan ng dati. Minsan, sumasabay na sa kanila si Adrian sa pagkain ng almusal. Sa una, ito ay awkward. Siya sa isang dulo ng mahabang lamesa at sila sa kabila. Pero unti-unti, ang mga bata, sa kanilang likas na kakulitan, ang bumasag sa pader sa pagitan nila. "Tito Adrian, gusto mo ng hotdog?" Alok ni Sofia isang umaga. Hindi pa nakakasagot si Adrian nang magsalita si Marco. "Huwag mong tawaging tito. Sir Adrian dapat." "Bakit?" tanong ni Sofia. "Mas maganda ang tito." Napangiti si Liza sa kanilang pag-uusap. Nakita niya mula sa sulok ng kanyang mga mata ang isang bahagyang pag-angat sa gilid ng labi ni Adrian. Isang multo ng isang nangiti. Ang maliliit na sandaling iyon ang nagpatibok sa puso ni Liza sa paraang matagal na niyang hindi nararamdaman. Natatakot siya sa nararamdaman niya, pero hindi niya ito mapigilan. Ngunit ang kaligayahan, kung minsan, ay isang panandaliang bisita. Isang hapon, habang nagdidilig si Liza sa hardin, natanaw niya ang pagdating ni Adrian. Maaga itong umuwi. Ngunit ang mukha nito ay madilim. Mas madilim pa kaysa noong unang araw silang nagkita. Bumaba ito ng kotse, hindi pinansin ng driver na nagbukas ng pinto. Mabilis itong naglakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Liza?" sabi nito. Ang boses ay naglalaman ng isang urgensya na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Sa kamay nito, hawak nito ang isang tablet. Ay si Virdi nito yon, paharap sa kanya. Ang nakita niya ay isang artikulo mula sa isang sikat na online gossip site. Ang headline ay nakasulat sa malalaki at mapanirang mga letra. "Biyudang ahas, ang pagsamantala sa trahedya ng mga Fortaleza." Sa ilalim ng headline, isang malaking larawan niya. Isang candid shot na kinuha mula sa malayo habang naglalaba siya sa likod ng staff house. Mukha siyang pagod at kahabag-habag. Sa tabi nito, isang larawan ni Adrian na seryoso at isang maliit na insert photo ni Clarice.
Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang binabasa ang mga salita. Isinulat doon kung paano di umano ginamit ng isang desperadang byuda ang kanyang mga anak para maawa sa kanya ang isang bilyonaryong CEO. Pinalabas siyang isang manggagamit, isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa biktima nitong balo. Ginamit pa ng artikulo ang pagkamatay ni Clarice. Sinasabing nilalapastangan ni Liza ang alaala nito. Saan po galing to? Halos pabulong na tanong ni Liza, nararamdaman ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. It's everywhere, Liza. Social media, news sites, pinagpipiestahan. Sagot ni Adrian, ang kanyang panga ay naninigas sa galit. This is Vanessa's doing. Ito ang ganti niya. Kasabay noon, tumunog ang telepono ni Adrian. Sumagot ito. Dad, yes, I saw it. No, it's not what you think. I will handle this. Ibinaba niya ang tawag, pero sunod-sunod na mensahe ang pumasok. Ang pangalan ng Fortaleza Land ay nadudungisan. Ang mga stockholders ay nag-aalala. Ang mundo ay nanghuhusga. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Nakabukas ang TV sa isang entertainment news channel. At naroon na nga. Ang mukha niya. Ang mukha ng mga anak niya na kinunan din ng walang pahintulot habang naglalaro. Ang kwento ay ipinipinta na parabang siya ang pinakamasamang babae sa buong mundo. Napatakip si Liza sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga anak. Idinamay nila ang kanyang mga anak. Mama, bakit tayo nasa TV? Tanong ni Maya na biglang lumitaw sa kanyang tabi. Inosenteng nakaturo sa screen. Agad na pinatay ni Adrian ang telebisyon. Lumuhod siya para magpantay sila ni Maya. Nagkamali lang sila ng pinakitang channel, Princess. Laro na ulit kayo sa kwarto nyo. Pero nang tumayo si Adrian, ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na gumupo sa puso ni Liza. Isang pamilyar na lamig. Ang pader na unti-unti nang natitibag ay muling itinatayo. Mas mataas, mas matibay. Liza, kailangan nating mag-usap. Dinala siya ni Adrian sa kanyang opisina. Nakatayo sa tabi ng bintana si Vanessa na tila hinihintay talaga sila. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Look at this mess, Adrian, sabi ni Vanessa. Sinabi ko na sa'yo, she's trouble. She will ruin you. She will ruin your company. She will ruin Clarissa's memory. Bawat salita ni Vanessa ay parang karayom na tumutusok hindi lang kay Liza, kundi pati na rin kay Adrian. Ang pagbanggit sa pangalan ni Clarice ang pinakamasakit. Si Adrian ay hindi tumingin kay Liza. Nakatitig lang ito sa labas ng bintana, sa hardin na dahan-dahang binubuhay ni Liza. Ang hardin na ngayon ay parang isang paalala ng isang kasalanang hindi niya dapat ginawa. Humarap siya kay Liza. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw sa sakit at pagkalito. Liza, sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat at pinal. Kailangan mong umalis. Ang pangalan ni Clarice. Iyon ang sandata ni Vanessa. At sa bawat pagbigkas niya nito, isang sugat sa puso ni Adrian ang muling bumubuka. Hindi mo hahayaang mangyari ulit ang nangyari noon, Adrian, sabi ni Vanessa. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Huwag mong hayaang isang babae na naman ang maging dahilan ng pagkasira mo. Bawat salita ay isang suntok. Bawat salita ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Tumingin siya kay Liza. Ang babaeng nagdala ng liwanag sa madilim niyang mundo ay siya na ngayong sentro ng isang bagyo na sumisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang board of directors ay tumatawag. Ang kanyang ama ay nagbabanta. Ang legacy ng mga Fortaleza ay nasa panganib. At sa gitna ng lahat, nandoon ang multo ni Clarice. Hindi ito pagpapaalis, Liza. Sabi niya, iniiwasan ang mga mata nito. Sinubukan niyang gawing lohikal at malamig ang kanyang boses, tulad ng isang business decision. Kailangan mo lang munang lumayo, hanggang sa humupa ang lahat.
para sa proteksyon mo, para sa mga bata. Isang kasinungalingan. Alam niya yon. At alam din ni Liza iyon. Hindi umiyak si Liza. Hindi ito sumigaw o nagmakaawa. Tumayo lang ito roon. Ang dignidad nito ang tanging baluti. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagtanong ito. At ang tanong na yon ay mas matalim pa sa anumang patalim. Pinoprotektahan niyo po ako o ang kumpanya niyo, sir? Natigilan si Adrian. Ang tanong ay tumama sa kanya ng buong lakas. Napayuko si Liza. Naiintindihan ko po. 2 salita lang. Pero sapat na para maramdaman ni Adrian ang pagkadurog ng puso nito. Bigyan niyo lang po ako ng ilang oras para mag-impake. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging kirot. Isang malalim na kirot na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Adrian. Tumalikod ito at lumabas ng opisina. Hindi kayang tingnan ni Adrian si Liza habang nag-iimpake ito. Nagkulong siya sa kanyang opisina, nakikinig sa mga tunog ng kanilang pag-alis. Ang mahinang kalabog ng mga gamit na inilalagay sa mga kahon, ang mga yapak sa pasilyo, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga boses ng mga bata. Mama, saan po tayo pupunta? Narinig niyang tanong ni Sofia. Babalik pa po ba tayo kay Tito Adrian? Tanong ni Marco. Walang sagot. Tanging ang tunog ng paghikbi ni Liza ang kanyang narinig. Hindi niya kinaya. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Tinalikuran ang direksyon ng kanilang pag-alis. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng mga maleta na hinihila sa sahig. Isang lumang taxi ang pumarada sa labas para sunduin sila. Hindi isang van ng kumpanya. Hindi isang magarang sasakyan. Isang ordinaryong taxi na para bang sinasabi ng tadhana na dito lang talaga sila nababagay. Bago sila tuluyang umalis, nakita niya si Liza na may iniwan sa ibabaw ng kanyang mesa sa opisina. Isang simpleng puting sobre. Pagkatapos ay tumalikod na ito at hindi na lumingon pa. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng taxi, ang pag-andar ng makina, at unti-unti ang paghina ng tunog nito hanggang sa tuluyan na itong mawala. Nawala na sila. Bumalik ang katahimikan sa mansyon, ngunit hindi na ito ang katahimikang hinahanap niya noon. Ito ay isang katahimikang nakakabingi, isang katahimikang sumisigaw ng kawalan. Umupo siya sa kanyang silya, sa gitna ng kanyang malawak at walang buhay na opisina. Napatingin siya sa puting sobre sa kanyang mesa. Hindi niya ito magalaw. Natatakot siya sa kung anong nakasulat doon. Nanatili siyang nakaupo roon habang lumulubog ang araw, habang ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa buong kabahayan. Nasa kanya na ulit ang kontrol. Ligtas na ang kanyang kumpanya. Tahimik na ulit ang kanyang buhay. Pero bakit pakiramdam niya? Ngayon pa lang siya tunay na nawalan. Napaalis niya ang problema. Pero kasabay noon, napaalis din na niya ang tanging lunas na hindi niya alam na kailangan pala niya. Gabi. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot kay Adrian. Bawat sulok ay sumisigaw sa kawalan. Bawat anino ay tila nagpapaalala sa kanya ng pamilyang pinalayas niya. Ilang oras na siyang nakaupo sa dilim, nakatitig lang sa puting sobre na iniwan ni Liza sa kanyang mesa. Ang sobreng yun ay parang isang hukom na tahimik siyang sinasentensyahan. Sa wakas, sa tulak ng isang damdaming hindi niya mapigilan, kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Inaasahan niya ang mga salita ng galit, ng panunumbat, ng hinanakit. Pero iba ang kanyang nabasa. Sir Adrian, salamat po. Salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Kahit po panandalian lang, binigyan niyo ng bubong ang aking mga anak. Binigyan niyo sila ng pagkakataong maranasan ang buhay na hindi ko kayang ibigay. Huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko po ang lahat. Sana po ay maayos na ang lahat para sa inyo at sa inyong kumpanya. Gumagalang, Liza.
Walang panunumbat, walang galit. Tanging pasasalamat na pahigpit ang hawak ni Adrian sa papel. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Isinumpa niya ang sarili. Paano niya nagawang saktan ang isang babaeng ganito kabuti? Kasabay ng pagtiklop niya sa sulat, isang dokumento ang nahulog mula sa sobre, isang luma at medyo naninilaw na papel. Pinulot niya ito. Isang certificate of donation. Nakasulat doon na si Liza Manalo ay nag-donate ng 1/2 ektaryang lupang sakahan sa isang charity foundation para sa mga batang ulila. 5 taon na ang nakalipas. Ang pirma ni Liza ay malinaw na nakasulat sa ibaba. Napaupo si Adrian, isang babaeng desperada at mukhang pera, ay magdodonate ng lupa? Hindi magkasya, hindi tugma sa kwentong ipininta ni Vanessa. Ang kwentong pinaniwalaan niya. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang folder na inihanda ni Vanessa tungkol sa kaso ng lupa ni Liza sa Tagaytay. Ang mga utang, ang depekto sa titulo, masyadong malinis, masyadong perpekto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga corporate lawyers. Tinawagan niya ang isang tao na mas pinagkakatiwalaan niya, ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya, si Attorney Tomas de Leon. Mang Tomas, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Adrian here. I need a favor. It's about my grandfather. Adrian, iho. Napatawag ka? Anong tungkol kay Don Adrian? Mayroon ba kayong kopya ng lahat ng luma niyang mga dokumento? Specifically, his last will and testament and any private land deeds. Nasa archive ng opisina. Bakit mo na itanong? I need you to check something for me. Mayroon bang binabanggit doon na isang lupa sa Tagaytay na ipinamigay niya bilang regalo? Narinig ni Adrian ang pag-iisip ng matandang abogado sa kabilang linya. Regalo? Ang alam ko lang ay ang mga lupang ipinamana niya sa pamilya. Pero teka, parang may naaalala ako. Isang kwento ng lolo mo tungkol sa isang utang na loob. Utang na loob? Oo. May isang mangingisda di umanong nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod noong kasagsagan ng isang malakas na bagyo, dekada 70. Ang pangalan daw ay Manalo. Bilang pasasalamat, binigyan niya ito ng 1 piraso ng lupa sa Tagaytay. Isang regalo ng pasasalamat, sabi niya, na hindi kailanman pwedeng bawiin o pagkakitaan. Nanigas si Adrian sa kanyang kinauupuan. Manalo. Ang piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Mang Tomas, I need you to find that document. Compare it with the file I'm sending you right now. I need to know if the papers we have are legitimate. Ipinadala niya ang kopya ng mga dokumentong ginamit ni Vanessa. Pagkatapos ng halos 1 oras ng nakakabiningging paghihintay, muling tumawag si Mang Tomas. Ang boses nito ay seryoso. Adrian, ang mga dokumentong ipinadala mo, they are fake. Ang mga pirma, ang notaryo, lahat ito ay pineke. Base sa testamento ng lolo mo, ang lupa kung saan nakatayo ang bahay ni Liza Manalo ay legal na pag-aari nila. At hindi ito pwedeng bawiin, ever. Ibaba ni Adrian ang telepono. Ang lahat ay kasinungalingan. Mula sa simula. Isang masalimuot na plano na ginawa para linlangin siya, para paalisin si Liza, para makuha ang lupa, at para sirain ang isang pamana ng kabutihan na iniwan ng kanyang lolo. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang galit ng pagkadismaya. Ito ay galit ng isang taong na lamang niloko siya ng harapan. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno na ito ng determinasyon. Tinawagan niya ang kanyang executive assistant. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig, at matalas na parang isang patalim. Magpatawag ka ng press conference. Bukas. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Nakatira ngayon si Liza at ang kanyang mga anak
sa isang maliit na kwarto sa likod ng isang community school kung saan siya nag-volunteer na magturo. Ang sahod ay maliit, pero ang ngiti ng mga batang tinuturuan niya ay sapat na para kahit paano'y gumaan ang kanyang dibdib. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Ang mansyon, ang hardin, si Adrian. Pero tuwing gabi, kapag tulog na ang kanyang mga anak, bumabalik ang lahat ng alaala. Ang sakit ng pagpapaalis sa kanya ay sariwa pa rin. Isang sugat na hindi pa naghihilom. Isang tanghali, habang nagkukwento siya sa kanyang mga estudyante, narinig niya ang bulungan mula sa labas ng kanilang silid-aralan. Ang ibang mga guro at magulang ay nagkukumpulan sa harap ng isang lumang telebisyon sa hallway. Siya yon, di ba? Oo, siya nga, yung babae sa balita. Napatigil si Liza sa pagbabasa. Dahan-dahan siyang lumabas. At sa screen ng TV nakita niya ang isang pamilyar na lugar. Ang press room ng Fortaleza Land. At sa gitna, nakatayo sa isang podium, si Adrian. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. POV, Adrian. Nakaharap si Adrian sa daan-daang kamera. Ang bawat flash ay parang isang bala, pero hindi siya natinag. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Vanessa. Ang mukha ay nagpapahayag ng pagtataka kung bakit siya pinapunta roon. Marahil ay inaasahan niyang ia-anunsyo ni Adrian ang kanilang engagement, ang huling hakbang sa kanyang masamang plano. Ngunit iba ang sasabihin ni Adrian. Huminga siya ng malalim at nagsimula. I called this press conference today to address the recent controversy surrounding my company and a very special person. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maraming kasinungalingan ang naisulat. Ngayon, oras na para malaman ninyo ang katotohanan. Ipinakita niya sa malaking screen sa kanyang likuran ang dalawang dokumento, magkatabi. Ang pekeng titulo na gawa ni Vanessa at ang tunay na testamento ng kanyang lolo. Ang lupa sa Tagaytay na pinag-uusapan ay hindi kailanman naging subject ng isang utang. Paliwanag ni Adrian. Ito ay isang regalo ng pasasalamat mula sa aking lolo, si Don Adrian Fortaleza, sa isang taong nagligtas ng kanyang buhay, si G. Nestor Manalo. Nagulat ang lahat ng reporters. Nagsimula silang magtanong ng sabay-sabay. Ngunit hindi pa tapos si Adrian. Ang babaeng tinawag ninyong biyudang ahas ay apo ng taong yon. Siya at ang kanyang pamilya ay ang legal na may-ari ng lupang yon. At ang mga dokumentong ginamit para paalisin sila ay peke. Tumingin siya diretso sa direksyon kung nasaan si Vanessa. Ang mukha ni Vanessa ay namutla na para bang nakakita ng multo. Ang lahat ng ito ay isang masalimuot na plano na ginawa ng isang tao sa loob ng aking kumpanya, pagpapatuloy ni Adrian. Isang taong hindi lang sinubukang nakawin ang isang ari-arian, kundi sinubukan ding sirain ang isang pamana ng kabutihan at utang na loob. At sinira niya ang pangalan ng isang inosenteng tao para lang sa kanyang pansariling ambisyon. Sa hudyat ni Adrian, lumabas ang dalawang pulis mula sa likod ng entablado at dahan-dahang lumapit kay Vanessa. Vanessa Del Prado, sabi ng isang pulis, "You are under arrest for fraud, falsification of public documents and libel." Hindi makapagsalita si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Nakatitig kay Adrian. Ito ang kanyang pagbagsak at nasasaksihan ito ng buong bansa. Bago matapos ang press conference, may huling sinabi si Adrian. Tumingin siya diretso sa isang kamera na para bang kinakausap niya ang isang tao sa kabilang panig ng screen. Sa publiko at higit sa lahat kay Gentle Liza Manalo, ako ay humihingi ng tawad. Ako ay naging bulag. Ako ay nagkamali. At ipinapangako kong itatama ko ang lahat ng ito. POV, Liza. Nakatayo lang si Liza sa harap ng TV, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga taong kanina lang ay pinagbubulungan siya,
ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may awa at paghanga. Pinanood niyang arestuhin si Vanessa. Pinakinggan niya ang bawat salita ng paghingi ng tawad ni Adrian. Tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kaluwagan. Nang matapos ang press conference, mabilis na umalis si Adrian sa entablado. Hindi sinasagot ang mga tanong ng mga reporter. Ligtas na ang kanyang pangalan. Nakuha na niya ang hustisya. Pero sa kanyang puso, may isang tanong na nananatili. Nasaan si Adrian at ano na ang susunod na mangyayari? Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Vanessa at ang katotohanan sa likod ng lupa sa Tagaytay ay nasa lahat ng pahayagan at TV. Biglang naging isang bayani si Liza sa mata ng publiko. Ang biyudang ahas ay naging isang simbolo ng katatagan at dignidad. Maraming reporters ang nagtangkang pumunta sa community school para interviewin siya, pero maggalang niya itong tinanggihan lahat. Ang tanging gusto niya ay katahimikan. Ang tanging hinihintay niya ay hindi niya alam. Isang hapon, habang pinapanood niya ang mga bata na naglalaro sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa palaruan ng eskwelahan, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa kanyang harapan si Adrian. Hindi ito nakasuot ng mamahaling suit. Wala itong driver o bodyguard. Nakasuot lang ito ng simpleng puting polo shirt at maong. Ang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Sa kanyang mga mata, wala na ang lamig. Wala na ang bigat ng isang CEO. Ang nakikita niya ay isang lalaki lang. Hindi siya makapagsalita. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis. Si Adrian ang unang nagsalita. Liza? Sir? Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Adrian, pagtatama nito, kasabay ng isang maliit at malungkot na nangiti. Adrian na lang! Tumayo si Liza. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang sandali. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Napanood ko, sabi ni Liza. Salamat. Wala yon, sabi ni Adrian. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo at humingi ng tawad, muli, sa personal. Pinapatawad na kita, Adrian. Hindi ganoon kadali yon, Liza, sabi ni Adrian, humakbang palapit. Sinaktan kita. Sinaktan ko ang pamilya mo. Pinalayas kita. Walang kapatawaran yon. Pero naiintindihan ko kung bakit mo nagawa. Mahinang sabi ni Liza. Natakot ka at ayos lang matakot. Natigilan si Adrian sa kanyang sinabi. Sa lahat ng tao, si Liza pa, ang biktima, ang nagbigay sa kanya ng pangunawa. Tinuruan mo akong makita ulit ang halaga ng isang tahanan. Liza, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay naging emosyonal. Hindi bilang isang istruktura, kundi bilang isang lugar kung saan may pagmamahal. Isang bagay na kinalimutan ko, isang bagay na ipinagkait ko sa sarili ko. Mula sa kanyang likuran, may kinuha si Adrian. Hindi ito isang kahon ng alahas, hindi ito isang bouquet ng bulaklak, isang rolyo ng malaking papel. Dahan-ahan, sa harap ni Liza, sa gitna ng palaruan, lumuhod si Adrian sa isang tuhod. Napasinghap si Liza. Ang mga bata sa palaruan, kasama na ang 3 niyang anak, ay napatigil sa paglalaro at napatingin sa kanila. Binuksan ni Adrian ang rolyo ng papel. Isa itong architectural plan, isang magandang disenyo ng isang bahay, isang modernong bahay na may malaking hardin. Pero ang disenyo ay may bakas ng luma nilang bahay na kahoy. At sa tabi nito, isang maliit na gusali na mukhang isang eskwelahan. Ano to? Nanginginig na tanong ni Liza. Tumingala si Adrian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging makislap dahil sa mga luhang pinipigilan. Hindi ako mag-aalok sa iyo ng singsing, Liza, dahil hindi pa ako karapat-dapat. Ang inaalok ko sa iyo ay isang pundasyon. Itinuro niya ang plano. Gusto kong itayo ulit ang tahanan niyo, ang tahanan natin.
sa mismong lupa kung saan nagsimula ang lahat. At sa tabi nito, isang community center at isang munting paaralan para sa mga batang katulad ng mga tinuturuan mo. Libre, para sa lahat. Tumingin siya sa ibabang bahagi ng plano sa pangalang nakasulat doon. Tatawagin natin itong Casa Manalo Fortaleza para ipagpatuloy ang legacy ng lolo ko at para parangalan ng pamilya mo. Liza Manalo, sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Hahayaan mo ba akong itama ang lahat ng pagkakamali ko? Hahayaan mo ba akong bumuo ng isang bagong simula kasama ka, kasama ang mga anak mo? Hindi na napigilan ni Liza ang kanyang mga luha. Tumulo ito ng sunod-sunod sa kanyang mga pisngi. Pero sa pagkakataong ito ang pinakamatamis na luha sa buong buhay niya. Hindi siya sumagot ng oo. Dahan-ahan, tumango siya. Isang malakas na sigawan at palakpakan ang narinig mula sa mga batang nanonood. Yehey! Payag na si Mama! Sigaw ni Sofia. Tumakbo ang tatlong bata palapit sa kanila. Niyakap nila si Liza, niyakap nila si Adrian. Tumayo si Adrian at marahang pinunasan ang mga luha sa mukha ni Liza gamit ang kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa ilalim ng papalubog na araw sa Tagaytay, sa gitna ng tawanan ng mga bata, nagsimula ang isang bagong kabanata. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pag-asa at isang pag-ibig na nahanap ang daan pauwi. At dito, sa ilalim ng papalubog na araw sa Tagaytay, nagtatapos ang kwento ng kanilang mga pusong sinubok ng tadhana. Ngunit pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang pundasyon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liza at Adrian. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Liza. Naramdaman ko ang bigat na pasan-pasan ni Adrian at umasa na sa huli, ang kabutihan at pag-ibig pa rin ang mananaig. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala para sa ating lahat na ang tunay na tahanan ay hindi nakikita sa karangyaan o sa laki ng isang bahay, kundi ito ay matatagpuan sa init ng yakap ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin ang mas mahirap na pagpapatawad sa ating mga sarili para sa mga pagkakamaling nagawa natin sa nakaraan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, gaano man kalakas ang unos, palaging mayroong bukang liwayway na naghihintay para sa mga pusong hindi sumusuko. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa Casa Manalo Fortaleza. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na pagkikita at sa panibagong kwentong ating pagsasaluhan. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat